Mga bata pa sina Andy at Michelle ay matalik na silang magkaibigan. Hanggang mag-graduate ng high school, sila pa rin ang magkasama. Kasama nila ang mga barkada. Paring Andy, enrollment na po bukas. Dapat sabay tayo. Kasi wala ka na namang pamasahe. Asar ni Michelle kay Andy. Love you, good night, pahabol nito. Kinabukasan, sabay uli sila at pagdating sa school, ay kinakantsawan sila ng mga barkada nila. Meron kasi silang banda ng mga barkada nila at hindi pa niya natatapos ang kanta na isinusulat niya. Pare, tapusin mo na kasi, kantsaw niya kay Andy. Oo nga, agap naman ni Jane, kaibigan ni Michelle. Andito naman si Michelle. May inspirasyon mo, diba? Diba, Michelle? Tumigil nga kayo. Saway ni Michelle sa kanila, na nangingiti, sabay hampas sa balikat ni Jane. Biglang lumapit si Andy kay Michelle at inakbayan ito. Ito si Michelle, hindi pwedeng taluhin ito. Parang kapatid ko na ito. Tsaka, hindi ba ninyo alam na crush siya ni Jason? Inalis ni Michelle ang kamay ni Andy. Crush? Uy, paghanga lang yun. Gusto mong dagok? Upakan kaya kita. Tigilan nyo na nga ako. Kung ano-ano sinasabi niyo sa akin eh. Pati ako dinadamay niyo sa mga kalokohan ninyo. Hingos niya sa mga ito. Dumating si Jake at ipinakilala nito ang pinsan na si Jason sa kanila. Si Jason ang tinutuluyan ng mama ni Andy pag pumupunta itong Maynila. Kasi nga magkaklase sa high school noon ang mga ito. Siya nga pala Jason, si Michelle, kaibigan ko. Pakilala ni Andy kay Jason. Hi, bati naman ni Michelle. Siya si Michelle, my one and only best friend. Matagal na tinitigan ni Jason si Michelle para itong nabatumbalani sa dalaga. Kasi nga, maganda ito. Matangkad, balangkinitan ang katawan, mahaba ang buhok, at makinis ang balat. Bandang hapon ay sabay uli silang umuwi at namasyal muna sila sa paborito nilang pasyalan sa may burol. May puno doon at upuan. Malapit na yung audition ninyo doon sa kanta na ginagawa mo. Natapos mo na ba? Tanong ni Michelle habang ngumunguya ng junk food. Hindi pa nga eh. Parang ang hirap tapusin. Sus! Kaya mo yan. Ikaw pa. Smart ka. Paingos na pabiro nito. Dito sila madalas pumupunta pag walang pasok. O meron pa silang oras galing sa school. Pag may konting problema ang pamilya, dito rin sila pumupunta. Kaya masasabing marami na silang memories sa pagpunta sa burol. May tampuhan, iyakan at tawanan. Kinabukasan, habang sila ay namamasyal ni Andy, may biglang tumawag sa kanya. Michelle! Michelle! Hello? Uy, Elise! Nagkagintian sila at sumigaw si Michelle. Napatigagal si Andy nang makita si Elise. Natulala ito sa kinatatayuan niya. 8 years tayong hindi nagkita, Michelle. Kumusta ka na? Eto, okay naman. Akala ko ba sa States na kayo nakatira?
Tanong ni Michelle. Oo, pero may parents, paiba-iba ang gusto. Kaya nandito na naman kami ngayon. Elise, tayo na! Tawag ng mga barkada ni Elise. O, paano Michelle? Mauna na ako, tawagan mo na lang ako bukas. Okay naman tumawag ka para makapagkumusta naman tayo. Ngiting-ngiti ito at tumingin kay Andy. Bye, sabi naman ni Michelle. Hindi lingid kay Michelle ang pagdating o pagtitig ni Andy kay Elise. At parang may ibang pakiramdam si Michelle na tumago sa kanyang puso. Gabi na, parang walang balak umuwi si Andy. Michelle! Michelle! Katok ni Andy. Hindi agad nagbukas si Michelle. Inihanda na ni Andy ang tulugan. Uy, anong ginagawa mo? Kunwari ay pagalit na tanong ni Michelle. E di maghahanda na para matulog. Maikling sagot ng binata. Mga dalaga't binata na tayo. Andy, hindi ka na pwede dito. Pakli ni Michelle. Ikaw dalaga na. Nagkakaroon ka na nga eh. Ngiting wika ni Andy. Anong ako? Ikaw nga dyan eh. May crush ka nga dun sa kaibigan kong Inglesera. Binata ka na. Kaya pwede ba? Umalis ka na rito. Chu. Aba, nagsiselos ka ba? Kantsaw ni Andy. Aba, ang kapal naman ang mukha mo. Ayaw na ni Mama na dito ka matutulog. Kasi malalaki na tayo. Binata ka na at dalaga na ako. Ani Michelle. Ayaw na ng mama mo? Oo, kaya pwede ba? Umuwi ka na. Umuwi ka na sa inyo. Taboy pa rin niya sa binata. Sige na po, uwi na. Parang ngayon lang sana eh. Sungit-sungit mo naman. At saka tumalikod na ito sa kanya. Hindi mapakali si Andy. Kinuwento niya kay Michelle ang pagkikita nila ni Elise. Kapag dakay nagsalita si Michelle. Gusto mo ilakad kita? Tanong ni Michelle. Anong gusto mong gawin ko? Talaga? Alam mo yan sana ang sasabihin ko sa'yo eh, pero nahiya ako. Seryoso ka ba? Takang tanong ni Michelle. Oo naman. Sige, ganito na lang, set up mo na lang kami. Kahit isang date lang. Pagkatapos nun, hindi na kita kukulitin, ha, best friend? Pagsusuma mo ang nakabaad sa mukha ni Andy. Kinabukasan ay pinuntahan ni Michelle si Elise at kinausap tungkol sa kanilang dinner date. At pumayag naman ito. Actually, he's nice and handsome. Pore ni Elise kay Andy. Ngiti lamang ang naging tugon ni Michelle. Isang class na restaurant ang pinuntahan nila. Siyempre, nandoon si Michelle. Nakapants lang siya ng maong at t-shirt na maong. Nakaponytail ang kanyang mahabang buhok at naglagay siya ng konting pangpakulay sa kanyang mga labi. Very elegant at sophisticated ang appearance ni Elise. Sa suot nitong bestida, lalo tuloy parang nanliit si Michelle. Lalo na nang makita niya ang paghanda o paghanga sa mga mata ni Andy. Nag-order sila at nagsimulang kumain. Para siyang naa-out of place sa mga ito.
Kasi nga panay ang kwentuhan ng dalawa. Para tuloy walang mas kasama ang mga ito. Parang kanila lang ang mundo. Hinatid nila si Elise at nang pauwi na sila, huminto muna sila at nag-usap. Ang OA mo kanina, dapat ipakita mo yung tunay na ikaw, sabi niya kay Andy. Paano ko gagawin yun? Ikaw lang naman ang totoong nakakakilala sa akin. At ikaw lang ang nagtsatsaga sa akin. Sagot ni Andy. At hinawakan ang magkabilang niyang balikat. Humarap siya dito. Alam mo ba, tanggap mo kasi ako eh. Yung ibang babae, ang tingin nila, pang-forma lang. Ikaw yung babaeng pangmatagalan at hindi ako iiwan sa ere. Paliwanag ni Andy. Ikaw yung mahalaga sa akin at mawala na ang lahat, wag lang ikaw. Yun lang at unti-unting nilapit ni Andy ang mukha niya sa dalaga. The kiss is warm and passionate. Biglang huminto ang orasan at napapikit ang dalaga. Nais niyang namnamin ang bawat segundong dumadaan sa kanila. Nang biglang natigilan si Andy. Ay, sorry. Sorry, nadala ako ng emosyon. Nito. Tara na, umuwi na tayo. Yaya nito sa kanya. Tumalima naman siya at sumakay sa kotse. At sa daan, wala silang imikan habang iniisip pa niya ang nangyari kanina. Hanggang naihatid niya ang dalaga at umalis na rin siya pauwi. Nahiga na si Michelle, ngunit hindi agad makatulog. Bumabalik sa kanyang imahinasyon ang ginawang paghalik sa kanya ni Andy kanina. Masaya sana siya, pero pag naiisip niya na may iba itong gusto at si Elise iyon, ay parang maluluha siya at hindi niya maintindihan ang sarili sa nangyayari sa kanya. Sa kabilang dako, tinulungan siya ni Jason sa ginagawa niyang kanta. Pero hindi pa niya natapos. Salamat pare ah. Kung mahihilingin ka, pwede rin kitang tulungan. Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jason. Oo naman, sabihin mo lang. Sagot kita. Kapag kuway, di ba may kaibigan ka? Yung cute. Si Michelle. Pwede mo ba akong ilakad sa kanya? Si Michelle. Hindi makapaniwala si Andy. Ano bang nakita mo kay Michelle? Si Michelle gusto mo? Uy pare, maganda naman siya, cute, at very sweet pa. Saad ni Jason. O sige, kung gusto mo, lalakad kita, best friend ko naman yun eh. Salamat pare, sagot ni Jason. Dumaan ang mga araw. Madalang na silang magkasama ni Michelle kasi nga laging si Elise ang kasama niya. Isang umaga, may dalang isang bungkus ng bulaklak ang mama ni Michelle. O iha, galing kay Andy. Kinuha niya ito at binasa ang note na nakalagay. Iniimbitahan siya nito ng isang dinner date sa isang sikat na restaurant
bukas ng gabi. Buong akala ni Michelle ay dalawa lang sila. Pero pagpasok niya sa main door, nakita niya agad sina Elise at Jason. Napatigil siya at tumakbo palabas ng restaurant. Si Jason ang humabol sa kanya. Michelle, sorry. Ako ang nag-utos na nag-set up ng dinner date na ito. Kasalanan ko. Huwag kang magalit kay Andy. Paliwanag ni Jason. Pasensya ka na rin. Nag-walk out ako kanina. Inilahad ni Jason ang kamay at sinabing, "Tara na." Anito at iginiya siya patungo sa loob. Naging madalas ang paglabas nilang apat. Si Jason sa kanya, si Andy kay Elise. Hindi na kagaya noon na namamasyal silang dalawa ni Andy. Napapatingin si Michelle sa dalawa pag very sweet ang mga ito. At ganoon din si Andy sa kanila ni Jason. Mabait si Jason at sweet sa kanya. At hindi ito mahirap mahalin. Minsan, nasa coffee shop si Michelle ay biglang dumating si Andy. Anong ginagawa mo dito? Magkikita kasi kami ni Jane dito. Sagot niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ganting tanong niya. Dito rin kasi kami magkikita ni Elise. Sagot naman ni Jason. Kayo na ba? Tanong ni Andy sa kanya. Hindi kayo? Kayo na ba ni Elise? Hindi pa. Kasi minsan, ang hirap niyong intindihin. Nailang ako sa kasosyalan niya Sagot nito. Tinitigan ni Andy si Michelle at sinabi ang mga katagang ito. Namiss kita, Michelle. May lungkot na sabi ni Andy. Nang biglang may tumawag sa kanya. Hoy Andy, nandun na si Elise sa kabilang building. Doon na raw kayo magkikita. Sabi ni Jake. Oo, sige, sabihin mo susunod na ako. At nagpaalam na ito sa kanya. Isang araw ng hapon, niyaya ni Andy si Michelle sa burol na paborito nilang puntahan. Michelle! Nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Wala, dumaan lang ako kanina pagkatapos ng klase ko. May dapat ka nga palang malaman. Gusto ko, ikaw ang maunang makaalam. Michelle, kami na ni Elise. Masayang sabi ni Andy. Okay. Masaya ako sa inyong dalawa. Pilit ang ngiti ni Michelle. Sige, uwi na ako. Gabi na. Paalam ng dalaga. Teka, mahaga pa naman Marami pa tayong pag-uusapan. Meron pa ako sasabihin sa'yo, Michelle. Biglang tumakbo si Michelle at hinabol ni Andy. Get out of my way! Sabi ni Michelle. Umiiyak ito at hindi maintindihan ni Andy ang dahilan. Di ba ito ang gusto mo? Maging kami ni Elise? Bakit hindi ka natutuwa? Hinawakan ni Andy si Michelle. Sandali, nasasaktan ako. Uwi na ako. Pwede ba? Umuwi ka na rin.
Umiiyak na pala siya. Diretsuhin mo nga ako. Hindi ko alam kung ano nasa utak mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Magsalita ka. Kaibigan mo ko. Oo. Kaibigan mo ko. Tagagawa ng mga assignments mo. Taga-advise. Yun lang naman ang role ko, di ba? At ang tanga ko na minahal kita. Mahal ko ang best friend ko. Samantalang ako, ang best friend ko, iba ang mahal. Kaya pwede ba? Layuan mo na ako. Huwag ka na magparamdam. Dahil doon, niyakap niya si Michelle. Michelle, mahal din naman kita eh. Mahal na mahal. Kaya lang natakot ako na baka pag pinagtapat ko, magalit ka sa akin at masira ang pagkakaibigan natin. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Elise. Sasabihin kong ikaw ang mahal ko, Michelle. No. Pinaglalaruan mo ba ako? Ayaw na kitang makita. Tumakbo na siya pauwi. Napaupo si Andy at sapo ang kanyang palad. Habang daan, umiyak siya sa unang pagkakataon kung bakit kasi naduwag siya. Naduwag siyang sabihin ang totoo kay Michelle. Just now, realize the importance of Michelle in his life. Dumaan ang mga araw at nabalitaan niya na naghiwalay na si Andy at Elise. Anak, patawarin mo na si Andy. Kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo siya. Payo ng kanyang mama. Tipid ng ngiti lang ang tinugon niya rito. Panay ang padala ni Andy ng mga flowers sa kanya at note. Dumadalaw din ito sa bahay nila pero hindi niya hinaharap. Isang hapon, sariwa ang hangin at naisipan niyang pumunta sa Boron. Napaluha siya nang maalala ang masasayang araw nila ni Andy doon. Napaluha siya na hindi niya napigilan. Elise. Mula sa likuran ay may biglang yumakap sa kanya. Elise, patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita. At, shh, okay na. Pinapatawad na kita. Iyon lang at siya na mismo ang humalik sa binata. Gumanti ito at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Elise. Salamat, pinatawad mo ko. At sorry, kung hindi ko naipagtapat agad sa'yo nararamdaman ko. Kasi ayaw ko masirang friendship natin. Okay na. Okay na yun. Okay na, tapos na ang lahat. Niyakap uli niya ang binata. Na ibig sabihin ay okay na ang lahat sa kanila. Lagi nating isaisip na makaluluwag sa ating kalooban ang pagpapatawad, pagtatapat sa isang minamahal. Malaki man o maliit na pagkakamali, dapat patawarin natin ang isang tao. Huwag tayong magkimkim ng sama ng loob sa ating kapwa upang makamit natin ang kapanatagan ng ating kalooban. Maraming salamat po
sa inyong pakikinig.